Kinabukasan, naghanda si Kiyomi Aki ng ilang tool at inilagay ang mga ito sa loob ng isang bag habang pinaplano niyang gamitin ang susi ng kanyang adventurer at maghanap ng higit pang moon magic stones. Habang naghahanda, tumunog ang kanyang telepono nang makatanggap siya ng email. Agad niya itong binuksan at sa kabutihang palad ay nakatanggap siya ng isang magandang balita. Sinabi sa email na siya ay na-promote sa isang D-class adventurer dahil sa kanyang kamakailang mga tagumpay. Natuwa si Kiyomi Aki sa katotohanang na-promote siya bilang isang D-class adventurer at na-level up sa level 7 na nangangahulugang umuunlad siya ng maayos. Tumunog ulit ang phone niya. Ito ay isang mensahe mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae na si Natsu. Pinadalhan siya ni Natsu ng link at sinabing sikat siya. Iniisip ni Kiyomiyuki kung ito ay isang bagong artikulo at nang buksan niya ito, ito pala ang spotlight sa mga rookie adventurer. Isa siya at nabanggit sa artikulo na siya ay walang klase. Nabanggit din ang Nayami sa artikulo, ang walang katapusang manggagamot na tinutulungan niya. Nagpadala si Natsu ng isa pang mensahe kay Kiyomi Aki na nagtatanong sa kanya kung siya ay talagang walang klase. Sumagot si Kiyomi Aki na hindi lang siya classless dahil may valid reason siya sa pagiging classless. Matapos ihanda ang lahat, dinala niya ang lahat at nakuha ang susi ng kanyang adventurer. Ang gantimpala na nakuha niya mula sa kanyang huling paghahanap. Kapag na-activate niya ang susi, lilito ang isang pag-iingat, na nagpapalam sa kanya na ang susi ay inilaan para sa mga high-class na adventurer at maaaring hindi sapat ang kanyang antas. Tinanong ng system kung gusto pa rin niyang gamitin ito. Saglit siyang nag-iisip pero sa huli, sumagot siya ng oo. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng system na mayroon siyang magandang pagpipilian at malugod siyang tatanggapin sa isang sandali. Lumitaw ang portal at agad siyang humigop, parang natunaw, nang sa wakas ay pumasok siya, nakita niya ang isang lungsod. Pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa pasilyo kung saan nakatayo ang maraming armored knight, tinitigan niya ang lalaki sa harapan. Ito ay isang tao na nakaupo sa isang trono at ayon sa sistema, siya ngayon ay nasa isang A-rank dungeon, ang mundo ng mga duwende. Natarante si Kiyomi Aki nang makakita ng trono dahil inaasahan niya na ang lugar na ito ay dapat na isang piitan na puno ng mga halimaw. Ikaw, ang isa na ginagabayan ng kalooban ng mga Diyos. Ano ang iyong pangalan? Tanong ng hari ng mga duwende. Sa sandaling ito, ipinalagay ni Kiyomi Aki na maaaring ito ay isang paghahanap. Pagkatapos ay sinagot niya na siya si Kiyomi Aki na dumating upang hanapin ang Moon Magic Stone. Naniniwala ang hari na pinaplano ni Kiyomi Aki na gamitin ang Magic Stone para gamutin ang Magic Vortex. Natigilan si Kiyomi Aki at pagkatapos ay sinabi ng hari na maaari siyang maghanda ng isang alchemist para kay Kiyomi Aki. Gayunpaman, ang Moon Magic Stone ay isa ring mahalagang mapagkukunan para sa kanila. Nakikita ko. Gusto mong gumawa ko ng isang bagay na katawa-tawa, tama ba? Sabi ni Kiyomi Aki. Ngunit sinabi lamang ng hari na siya ay isang matalinong tao. Idinagdag din ng hari na ang kalooban ng mga Diyos ay tila nagpadala ng isang mahusay na adventurer. Ngunit pagkatapos, dumating ang kanyang subordinate at iniulat na ang kanilang bisita, si Kiyomi Aki, ay walang klase. Nagulat ang hari nang marinig ito at hindi sinasadyang malakas ang kanyang boses, na ikinaalarma rin ng mga kabalyero sa baluti. Pagkatapos ay tinanong ng hari ang kanyang nasasakupan kung may pagkakamali sa pagtatasa. Ngunit bago sumagot ang kanyang nasasakupan, tinanong ni Kiyomi Aki kung may problema. Agad na sumagot ang hari ng hindi. Sa paniniwalang hindi kailanman mali ang kalooban ng mga Diyos, tinukoy niya ang kanyang hintuturo sa lupa at ipinahayag kay Kiyomi Aki na ang kanyang gawain ay makipagduel sa dakilang makasalanan. Ayon sa King Elf, ang krimen ng dakilang makasalanan ay ang pagpatay sa kanyang mga kamag-anak. Hindi inaasahan ng kanyang mga kamag-anak mula sa kanya at tinanong pa siya ng isang duwende kung bakit niya pinapatay ang lahat. Ngunit pagkatapos, sumagot ang dakilang makasalanan na wala siyang dahilan. Ipinagmamalaki niyang idinagdag na ginamit lang niya ang kanyang kapangyarihan dahil lang sa taglay niya ito. Habang sinasabi ang gayong mga salita, ina-activate niya ang kanyang magic power. Isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw kasama nito ay mga tama ng kidlat. Pagkatapos ay inihampas niya ang kanyang mga kamay, patuloy na inaatake ang kanyang mga kamag-anak ng walang awa. Ang pagpatay sa ating mga kamag-anak ay mahigpit na ipinagbabawal. Iyan ay isang sagradong batas ng mga duwende. Sinabi ng hari ng mga duwende,
Tinanong siya ni Kiyomi Aki kung ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya, isang tagalabas, ay tinatawag. Sumagot ang hari ng oo at nangako siya ng matuwid na gantimpala para kay Kiyomi Aki kung tatanggapin niya ang misyon. Napangiti si Kiyomi Aki sa kanya at sinabing may deal sila. Inabot niya ang kanyang kamay at naglakad patungo sa hari ng duwende. Tumayo ang hari ng duwende ngunit nag-aalangan ang kanyang nasasakupan na magtiwala kay Kiyomi Aki dahil lang sa wala siyang klase. Ngunit pagkatapos, ang hari ng duwende ay hindi nakinig sa kanyang nasasakupan. Tinanggap niya ang kamay ni Kiyomi Aki at ipinaalam kay Kiyomi Aki na magaganap ang tunggalian bukas. Hanggang noon, malaya siyang tuklasin ang lungsod. Nagulat si Kiyomi Aki nang marinig ito dahil hindi niya akalain na makakakita siya ng ganitong piitan. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataon at agad na ginamit ang kanyang oras sa paggalugad sa mundo ng duwende sa lungsod ng mamamayan. May isang babaeng duwende na nag-alok na gabayan siya. Sinundan ni Kiyomi Aki ang ginang at tinanong siya kung ang lugar na ito ay talagang piitan. Sumagot ng oo ang ginang at sinabing espesyal ang lugar na ito. Ayon sa kanya, 10 taon na ang nakalipas mula nang dumating ang isang tagalabas sa lugar na ito. Naging interesado si Kiyomi Aki na marinig ang nangyari sa unang taong nauna sa kanya kaya tinanong niya ito sa babaeng duwende. Nakangiti ang ginang habang sinasagot na namatay ang taong yun. Takot na takot si Kiyomi Aki at iniisip niyang may nakakatakot ang babaeng duwende. Nagpatuloy sila sa paggalugad sa lungsod at nakarating sa plaza. May mga duwende sa lugar at pagkatapos ay napagpasyahan ng ginang na maaaring may nangyaring kaganapan. Inimbitahan ng ginang si Kiyomi Aki na lumapit para tingnan at pumayag si Kiyomiyuki. Pagkatapos ay hiniling ng may hawak na palabas sa lahat na lumapit dahil magpapakita siya ng kawili-wiling mahika. Tumawid si Kiyomi Aki habang nakatitig sa duwende sa harapan. Ang duwende na ito ay nagsumite ng kanyang mahika habang kaakit-akit ang isang bagay. Naghahagis pala siya ng bolang apoy at inihagis sa itaas. Pagkatapos ay kinulong ng duwende ang kanyang kamao at ang bolang apoy ay sumabog na parang paputok. Humanga si Kiyomi Aki nang aminin niyang medyo malakas ito para sa isang bolang apoy. Pagkatapos nito, yumuko ang salamangkero at sinabing magic ang pansamantalang nagpapahusay sa mahika at kakayahan ng isang tao. Sinabi rin noon ng Lady Elf na gumagabay kay Kiyomi Aki na kamakailan lang naimbento ang magic na nakita niya. Pagkaraan ng ilang segundo, biglang nakakuha ng bagong kasanayan si Kiyomi Aki na isang pagpapahusay ng kasanayan. Siya ay pumapalakpak sa pag-iisip na ang kasanayang ito ay isang kapaki-pakinabang na kasanayan. Nasiyahan din siya na maganda ang kanyang simula sa piitan na ito. Dumating ang gabi at pagkatapos ay nagpasya si Kiyomi Aki na magpahinga. Nagpasalamat siya sa Lady Elf at sinabi niya sa kanya na gusto niyang makakita pa kung may oras siya. Oo, dapat mong gawin, kung mabubuhay ka bukas, iyon ay. Sumagot ang ginang, ngunit naiinis si Kiyomi Aki. Pagkatapos ay lumayo siya habang winawagayway ang kanyang kamay at nagtungo sa kani-kanilang lugar upang magpahinga. Kinabukasan, tumungo siya sa arena kung saan mangyayari ang tunggalian. Nang sa wakas ay nasa gitna na siya, nakita niya ang mga taong naghihintay sa pagsisimula ng tunggalian. Naghintay siya ng 1 minuto at sa wakas ay may nakita siyang pumapasok sa ring. Siyempre, ito ay ang dakilang makasalanan. Ang dakilang makasalanan ay may maskuladong katawan. Nakangiti siya habang nakatitig kay Kiyomi Aki. Nakaramdam ng kaba si Kiyomi Aki sa pag-aakalang medyo iba ang dakilang makasalanan sa kanyang narinig. Ang dakilang makasalanan ay tumatawa dahil alam niyang makakalaya siya mula sa bilangguan kung kaya niyang patayin si Kiyomi Aki. Pagkatapos ay ina-activate niya ang kanyang magic power. Pagkatapos ay lumitaw ang isang magic circle habang sumisigaw siya ng salitang Latin na nangangahulugang panlabas na bukang liwayway. Lumilitaw ang kidlat at kasama nito ang ulan. Nagdilim din ang langit at nagngangalit si Kiyomi Aki dahil sa inis dahil alam niyang binago ng dakilang makasalanan ang lagay ng panahon. Dapat engrandi ang festival, grand magic, maging pagkain para sa pag-unlad nito. Ang dakilang makasalanan ay bumigkas.